si Yusek Renato Aboy Paraiso. Yusek Aboy, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Ka Jerry, Ka Tunying. ASEC pa lang po, Deputy Executive Director po. Ganun. Sino yung Executive Director? Ba't kayo Deputy pa lang pala? Wala pa ho eh. Wala pang na-appoint po. In the meantime po, ako po ang officer, parang head na po ng CICC ngayon. Ayun, kayo ang head ng CICC. Okay, siguro isang unang tanong, meron bang mga influencers, ng mga celebrities na kilala tayo na nag-endorso ng online gambling na illegal? Naku, marami ho. Marami kaming na-monitor. Since 2 weeks ago ho, sinimula na natin itong kampanya na to. Simula 2 weeks ago, nakiusap pa ho ko na kung pwede, magkusa na ho silang itigil to. At saka magkusa na rin silang mag-delete ng mga contents nila. Baka naman hindi nila alam na illegal yun. Yun na. Sinimulan din natin yung kasama ng pakiusap kasi madali naman nung matuntun kung or malaman kung illegal or legal yung pinopromote nila kasi may whitelist naman ho. So kasama rin dyan yung educational campaign. Pero hindi tayo titigil dyan. Kasi simula ako nung Friday, nagbigay tayo ng ultimatum. Natutuwa naman ho kami, Ka Jerry, Ka Tunying, maraming tumalima, marami namang nag-respond positively. Yung iba nga, nag-reach out personally. At karamihan doon sa top 20 na minonitor namin, na malalaki talaga yung reach, nagkusa na tumigil mag-stream, at ako na magde-delete na. Sino po ba yung mga iyan? Hindi, because of due process, hindi mo natin sasabihin. Pero isa sa mga programa na nais natin itaguyod, kasama yung kausapin sila at saka yung educational campaign ba para masabi nila sa mga kasamahan nila at saka yun sa mga ibang maliliit na influencers din kasi meron naman dyan less than 1 million pero malaki pa rin yung reach Totoo yun. Consider mga 100,000 pataas. May mga na-apekta nun, may influensya na yung mga. So, we intend to promote tsaka educate yung mga influencers natin on how to spot ano ba yung pinopromote nila and the ills, yung mga social ills na nagdudulot ng mga pagpopromote ng illegal gambling. Asek, anong sinabi sa inyo ng mga influencers na yan? Sinabi ba nila na hindi nila alam na illegal yung pinopromote nila? Ka Jerry, yung iba sabi nila hindi nila alam, yung iba alam naman nila pero hindi daw nila alam na bawal pala. Alam nilang illegal yung platform pero hindi nila alam na bawal mag-promote. So we told them yung mga consequences. Pero ang parang nakapuko talaga sa kanila or talagang nag-alala sila yung pagpapadelete tsaka pagpapatake down ng content at tsaka ng mga channels nila which we really intend to do kasi kausap naman natin yung social media platforms, sila rin nag-links ng mga platforms nila. Ganun pala sinabi nyo. Pagka hindi kayo kumalas dito, yung buong content nila, yung buong account nila, pwedeng i-delete. Hindi lang basta pwede, Ka Tunying, talagang gagawin natin talaga yan. Kasi, diba, these are yung mga devices na to, yung mga platforms na to ang nangyayari, na ito yung nagiging tool para makapag-promote sila Hanggang doon lang ba pag papadelete ng kanilang account ang parusa sa ganyan, Asek? Hindi naman, Ka Jerry, parang yun yung pinaka natakot sila. Mas natakot nga sila sa ganun kasi yung kaysa sa kaso. Kaysa sa kulong. Oo po. Parang mas nag-alala sila doon sa madidelete yung mga content sila. Yun yung mga common sentiments sa mga mga kumausap sa atin. So nasa top 20 ka ninyo, Asek, yung napasabihan nyo na yan. Oo, the top 20. Pero again, hindi naman tayo titigil dyan. In fact, yung threat monitoring center natin na ginamit natin ng eleksyon sa CICC, tinuon na rin natin para dito sa paghahanap ng mga not only the illegal online gambling websites para ipablock natin, but also the influencers who are actively promoting. Nag-screen pa nga minsan ng mga online gaming nila. Ilan ang na-pinpoint ninyong illegal online gambling sites? Ako marami on a daily basis. I think the CICC detects about around 20, around that 15 to 20 sites. So, in fact, parang this week I'll be blocking 150 sites in coordination with PAGCOR po. Pero kaya po tinatanong namin kung sino pero sabi nyo nga merong due process. Maraming mga kababayan tayo na ina-idolize po yung mga influencers po na to, yung ibang mga celebrities para na rin
matigil ang pagsuporte nila dito. I'm sure hindi lang isang endorser, isang gaming site, hindi po ganun eh. Malamang Hindi, multiple endorsers, isang illegal gambling platform. tama, Katunying, no? Isang, yung lalo na yung mga malalaking mga namomonitor natin ng mga illegal online gambling sites. Lalo na yung mga foreign, yung mga foreign operated. Yung mga back-end lang yun nandito. Marami silang mga influencers na kinukuha. Hindi lang isa, tsaka yung mga malalaki pa. So, para naman sagutin, Katunying, isasabi nyo na dapat siguro masabi rin natin sa publiko. Iimbitahan natin itong mga influencers na to na part of siguro yung mga social responsibility nila. Kasama na rin magiging kasama siguro natin sa kanila, hingin natin sa kanila na maging yung maging active endorsers naman sila nung tamang paglilibang online sa mga legal na website. So makikilala din natin sila. Kung meron pong foreign operated, meron po bang mga local illegal gambling sites at na pinpoint nyo na ba kung sino tong mga tao na to? So, yung mga local na pipinpoint natin, Katunying, yung mga back-end lang. Pero pag tinitrace mo, kasi may mapping abilities tayo eh. Nakikita natin yung funding from outside the country. Ganun. Foreign pa rin, Pero alam nyo, medyo komplikado to. Okay, nandun yung illegal gambling site, nandun yung endorser, nandun yung mananayan na naloloko at yung iba nalulung na, na-addict na. Pero yung pong mga social media platforms mismo, halimbawa ay Facebook, YouTube, TikTok at iba pa, ano naman ang gagawin doon ng CICC? Tama naman, to be fair naman, Katunying, alam ko yung pinaghuhugutan natin, pero to be fair sa kanila, sila rin nagkukusa, nakikipagtulungan sa atin. Pagdating sa usapin ng illegal gambling, illegal online gambling, ito yung mga mangilang-ilang issue na kakasundo kami na wala kaming pinagtatalunan tsaka pinagdidebatihan pagdating dito. In fact, proactively, I can say na for example, si Meta po, hinilistahan ng whitelist ng PAGCOR para sila mismo maglinis doon sa mga platforms nila. Especially, pinpoint natin yung mga ang nag-a-advertise sa kanila, lalo yung mga sa sponsored sites nila, iba doon, mga illegal online gambling sites. So, nagkusa naman sila. So, we have to monitor their compliance sa pangako nilang yan. So, ang pinag-uusapan lang natin dito, ASEC, ay yung mga pag-endorse ng mga illegal online games. Pero kapag legal naman, pwede. Pwede ba yun? Okay ba yun? Oo, ito yung mga bagay na pinapaubayan natin sa wisdom ng ating mga mambabatas kung magiging total ban kasi tayo patupad lang. Jerry, no? So kung hindi naman pinagbabawal, wala tayong power to regulate or to ban them. Kasi may nakikita ako, may napapanood akong nag-endorse ng isang online games. Bagamat hindi ko nilalaro yung ini-endorse niya. Pinapanood ko lang. Pinapanood mo lang. Sino ba yan? Si Ivana. Si Ivana. 'Di ba meron siyang Legal ba 'yon, Asek? Nako. Mamaya malalaman na natin dahil wala siya doon sa top 2 at saka hindi ko alam. So, mamaya ibabalita ko agad sa inyo. Kung yung ini-endorse niya ay kung actively nag-endorse pa siya or tumalima siya doon sa pakiusap po natin. And kung yung ini-endorse ba niya dati illegal or illegal. Opo. Okay. Yan sa online gambling. Yung ito matagal na ito maski si Kumbachero na biktima nitong mga gumagamit ng deepfake. Yung deepfake, magpo-promote ng product, magbebenta ng kung anong produkto, ng mga investment, gamit ay mga celebrities. Ito may pinakahuli, may bago na naman si Doc Tony. Si Doc Tony sa Shopee pa yata nilagay yung ginamit daw, nagbebenta raw si Doc Tony sa Shopee ng kung ano-anong mga produkto, mga unregistered products, mga fake products, fake ads na lumalabas sa social media. Tama, isa rin yan sa mga tinututukan natin. Kasi isa sa mga focus crimes natin yan na tinututukan sa CICC na pinapasok natin sa threat monitoring center natin. Marami na tayo na detect yung mga deepfakes.
And again, to be fair do sa mga social media platforms, mabilis naman yung pagte-take down pag fake. Aha. Ibig sabihin pag manipulated yung video kasi technical yan eh. So they rely on our expertise para at saka yung tools natin para pag sabi natin na deepfake, tinitake down namin nila kagad. Hindi katulad pag context-based yung pinapa-take down natin. Medyo matagal yun eh. Meron Pero po bang Facebook Philippines na nakakausap tayo? Kasi nagreklamo kami diyan eh. Halimbawa po yung deepfake. Then nag-advise kami sa mga followers namin na ito hindi totoo. Kami pinarusahan eh. Kami ni-restrict ng Meta. Yung baligtad. Kami nga ang biktima, kami pa ang na-restrict. Ganito na lang ho, Katunying, Joy, pag may ganyan ho, bigay alam nyo kagad sa akin personal. Sa ICC. Kung tututukan yan para naman na ma-take down kagad yung mga sites na yan. Tsaka doon sa mga followers nyo, kung may mga nakapansin ng mga deepfakes na ginagamit ho, yung imahe nyo, at saka yung mga videos nyo na minamanipulate para mag-endorse ng kung ano-ano, sabihin, pagbigay nyo niya agad, pagbigay alam nyo ho kaagad sa amin. Sa inyo. Action and hold kaagad namin yan. May paraan ba para matuntun yon mismo, Asek, kung sino yung, yun, paulit-ulit na gumagawa yun eh. Magagaling eh. Lumalabas dahil nagbabayad din halimbawa sila sa Facebook, nagbabayad, sponsored. Pero ang pwedeng ma-take down yun pag nagreklamo. After a few days o few weeks, babalik na naman yun. May paraan ba para matuntun yan at ma-identify kung sinong mga gumagawa? Natutunto naman natin. Again, ang problema, ito yung tinitake advantage yung mga scammers, no? Yung jurisdictional nightmare na kung tawagin namin, na yung mga nambibiktima sa atin, nanggagaling sa ibang bansa. And vice versa, kung napansin nyo, yung mga nahuling scam hub, kaumakailan lang sa Cebu, yung mga kababayan natin, hindi nang bibiktima ng Pilipino. Ang binibiktima, mga South Africans, doon tumatawag. So, ito mga mechanisms nila para mapahirapan siguro yung mga law enforcement natin, tsaka yung mga pamahalaan natin, paano sila habulin. Pero, again, if we detect one of the components nandito sa Pilipinas, balikan ko yung illegal gambling site, nadidetect natin yung ibang mga backends nila nandito sa Pilipinas. So, pinapasa na natin sa law enforcement agencies natin yan. Kasi ang CICC naman, hindi law enforcement agency. So, yun. Pinapasa natin sa kanila. Tapos, hopefully, one of these days na magkaroon ng positive action. Kasi hindi kami naniniwala na dapat disruption lang. Yung block lang ng sites kasi paulit-ulit lang. Lalo na dito sa illegal online gambling sites. Nakapila yung mga pampalit nila nung website nila. So, i-take down mo man yan, i-block mo man yan. Nakapila na yung mga susunod nilang gagamitin. Although nadi-disrupt natin dahil magmamigrate pa sila, pero hindi talaga totally matitigil yan hanggat hindi natin nahuhuli ang mga yan. Okay. Maraming salamat, Asek. Meron lang nangungumusta sa'yo at sana daw ayos na ayos ka. Taga Philinvest 2. Hindi po girl to. Boy din. Boy. A girl. Thank you, Asek. Maraming salamat, Jerry Katunying. Maraming salamat po. Si Asek Renato Aboy Paraiso ng CICC.